Tatay mo, karton! Bakit napipikon yung mga DDS pag sinasabi yung ganyan, mga bossing? Ano? Ngayon, speaking of Senator Trillanes, mukhang medyo pumipitik-pitik na din ho ang dating senador na si Antonio Trillanes dito po kay John Vic Remulla. Ako ho, mga bossing, no? Henry Victorio, salamat po sa inyong panonood. Lagi kong sinasabi sa inyo, hanga po ako dito sa magkapatid na na Remulla Ombudsman Boying at dito po kay John Vic Remulla, mga kababayan. Kaya lang, parang si John Vic laging merong mga pa-press con na agad-agad eh. No, ngayon, ang nangyayari ho, parang yung kagaya nito, Atong Ang. Malapit na akong mapikon. Talagang dadagdagan ko na ang 10 milyon pabuya para kay Atong Ang. Sabi naman po at sinagot naman po, mga bossing, nitong si Antonio Trillanes, no? Huwag na nga natin pasinin niya, wala nun, hindi naman marunong sumagot eh. Puro ganyan lang naman yan. Bobo nga. No? Hindi marunong sumagot doon sa talakayan. Paano magiging class B na vlogger si Mary Joy? Paano mawawala doon sa class C na magkano lang daw ang budget? Sabi ngayon kay John Vic Remulla ng dating senador na si Trillanes, kung bawas-bawasan siguro ni ni Secretary John Vic Remulla yung kanyang pagpe-press con, mas matututukan niya ang paghahanap kasi ang dami nang nawawala. Oo, ako agree ako dito kay Antonio Trillanes. Yung tiba ba, mamaya na sa kanya yung press con, no? Next time na yung press con, lalo na maganda yung tipo bang tahimik, tapos nakapokus, nakatutok doon sa mismong ginagawa nila. Nakapokus doon sa mismong tinatrabaho nila. Pero mo, bantag. Ang sasabihin ni hindi ako bumabanat kay John Vic, mga bossing, no? Kaya lang, syempre hindi natin maiiwasan na, ito press conference na naman. Nandito si Bantag, nasa Cordillera si Bantag, at itinatago merong mga nangangalaga na mga grupo nung mga, ano tawag doon? Nung mga grupo nila. Tapos mahirap mahihuli kasi ganito, ganyan. Para ang lumalabas po sa atin, ibig sabihin, mas makapangyarihan yung mga iyon kesa doon sa mga otoridad natin. Kasi kung sa Estados Unidos o sa ibang bansa mga kababayan, once sasabihin nila na natukoy na to, natuntun na, or kadalasan tahimik. Kung maalala nyo yung kay Maduro, tapos kay Donald Trump, mga kababayan, gulat na lang tayo eh. Di ba? Nagulat na lang tayo yung kay Maduro at kay Trump na, bakit kunuha ni Trump yung presidente ng Venezuela? Di ba? Nagulat na lang tayo. Yung pala, 5 taon nang tinatrabaho talaga yon. Tahimik. Ngayon, naging successful. No? Ngayon, kung titingnan natin yung mga pa-press ko ni John Vic Remulla, nandyan na si ganito, alam na namin kung nasaan si Bantag. Kumbaga, parang ang dating na hindi nyo mahuli kasi may mga tribo o katribo siya na nangangalaga sa kanya. Ibig sabihin, mahina yung ating mga kapulisan. Di ba? Ganun ang lumalabas doon, mga bossing. Medyo bawas lang at puro kumbaga, rekta doon sa trabaho. Alam naman po natin na nagtatrabaho, lalong-lalo na si Ombudsman Boying Remulla, kinatatakutan niya ng mga DDS si Remulla eh. Di ba? Talagang pag tumrabaho. Kaya lang, medyo parang nasosobrahan. No? Masyadong nasasarapan doon sa mga press conference. Ang tingin ko naman dito, hindi naman din bumabanat si Antonio Trillanes. Gusto niya lang yung tipo bang mas pumokus doon sa mga inaaresto o huhulihin. Di po ba? Malapit na akong mapikon. Si Atong Ang. Dati pa ho yan mga bossing. Pero dito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos,
nagkakaroon ng linaw. No? Nagkakaroon ng pag-asa yung mga kababayan natin, mga kapwa natin Pilipino na umaasa na magkakaroon ng hustisya yung kanilang mga kaanak na nawawala ng mga sabungero. Naalala nyo ho kung kailan nangyari ito? Panahon ni dating Pangulong Duterte. At yun yung laging pinagkakalat, pinangangalandakan ng mga DDS na tatay nila, na tahimik daw po nung panahon ng tatay nila na si dating Pangulong Duterte. Yan ba tahimik? Bulto-bulto. No? Ilan? 30, 20 na mga na mga sabungero ang nawawala. O, asan tahimik dyan? Baka pinatatahimik yung mga maliliit, no? Na mga inaaresto nung panahon ng tukang. Balik ko tayo kay John Vic para sa atin, mas maganda yung baliktad. No? Aresto muna, kuha muna doon sa mga pinapahagila, pinapahuli. Pag nahuli, press con. Ganon. Ang nangyayari yun, press con. Tapos, kadalasan magbabanggit pa siya ng magbabanggit pa siya ng lugar. Ang ending, ay alam na. Alam na ni John Vic na nandito tayo. Lipat na tayo. Di na bulilyaso. Pero in fairness naman, no, para bumalanse naman tayo kay John Vic, baka strategy naman din niya. Kunyari, alam niya nandoon, tapos iisipin, nung mga aresto yan, uhulihin nila. Alam ni John Vic, nandoon tayo sa Benguet. Alam ni John Vic na nandoon tayo. So, kampante lang tayo. Pero alam pala nila yung totoong kinaroroonan nung kagaya nila Bantag o nila Atong Ang. Nagpakampante, yung hinahabol nila, ayun, madaling nakuha. Baka naman ganon yung strategy. No? Pero mas okay siguro para sa mamamayang Pilipino na huli muna, aresto muna, kilos muna, no? Tapos sabay, press con pagka nahuli na. Ayun na naman, kung kayo, asan kayo? Karton o ang baba naman, ang baba ng talakaya mo no? Ano kami dito So, hindi ka, bahala ka dyan, magkakarton ka na lang dyan. Kung yan lang ang kaya mo ipaliwanag. Kung yan lang ang kaya mo paliwanag, bahala ka, suportahan ka ba? At tapos tuloy-tuloy mo lang yung comment dyan, no? Para at least mas lalong isinasuggest na YouTube. Biruin nyo, ayan, naka-shadow ban pa tayo. Pero umabot pa din tayo, 324 mga bossing.